Sa mga taga-subaybay ni Pugong Bea Hero, marahil ay alam na natin na si Mang Gustang ang sponsor ni na Alona at Helen. Pero lingid sa kaalaman ng marami, meron pa siyang ibang mga bata na tinutulungan bukod kina Alona at Helen. Sa katunayan ay 6 ang scholars ni Mang Gustang sa school year 2025 to 2026, kaya naglaan siya ng 500,000 pesos na budget para dito. Pero sino nga ba si Mang Gustang at bakit siya tumutulong sa mga taong hindi naman niya kilala? Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago yan, pa-subscribe naman kabayan kung hindi mo pa ginawa, para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. So, sino nga ba si Mang Gustang? Well, ang aking ibubunyag ay base sa personal kong observations, at syempre based din sa aking pagtanong-tanong sa mga tao na malapit sa kanya. Kaya without much ado, let's do it. Kung titignan nyo sa intro ng kanyang Facebook account, Mang Gustang describe himself in 3 words, at ito ay simple, shy, and boring, tapos sinabi niya na he has a black cat personality. Well, totoo po na napakasimpleng tao si Mang Gustang, hindi lang sa pananamit kundi sa lahat ng bagay, at tahimik lang siya, hindi siya basta nag-o-open up lalo na sa mga tao na hindi malapit sa kanya, kaya marami ang nagsasabi na boring siyang kasama dahil napakaseryoso niya sa buhay. Ang ibig sabihin naman ng black cat personality ay mysterious, reserved, humble, outsider, at independent, kaya lagi siyang nami-misunderstood as a result of people making assumption about him that are not necessarily true. In terms naman sa physical appearance, maliit siya pero cute and good looking. Si Mang Gustang ay isang katutubong Igorot mula sa probinsya ng Montañosa, na bahagi ng Cordillera Administrative Region na matatagpuan sa Northern Luzon. Siya ang pangatlo sa 5 magkakapatid at lumaki siya sa bundok at liblib na lugar. Pagsasaka lang ang kanilang ikinabubuhay kaya, growing up as a teenager, ay naranasan na niya ang matinding hirap sa buhay hindi lang sa mga basic needs in life kundi pati rin sa kanyang pag-aaral, dahil kailangan niyang maglakad ng halos 2 oras up and down the mountain, para lang makarating sa school. Ito siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit, sa ngayon, ang kanyang charity program ay nakafocus sa edukasyon ng mga less fortunate na kabataan. Si Mang Gustang ay nagtapos ng high school sa Tadjan School of Arts and Trade. Gusto sana niyang kumuha ng engineering sa kolehiyo pero alam niya na hindi ito kayang tustusan ng kanyang mga magulang, kaya sumunod na lang siya sa payo ng kanyang ama na doon siya mag-aral sa Benguet State University para makatipid sa tuition fee. At dito nga siya nagtapos ng kolehiyo sa kursong agriculture. Maswerte naman siya dahil, just after graduation, ay nakapasok agad siya bilang empleyado ng gobyerno. Dito na nag-umpisa ang unti-unti niyang pag-angat sa buhay hanggang sa makapagpatayo ng sariling bahay at makabili ng sariling sasakyan. By the way, Igorota din ang napangasawa ni Mang Gustang, isang public school teacher, at nabiyayaan sila ng 3 anak. Si Mang Gustang ay kontento na sa kanyang career at estado ng kanyang pamilya, pero isang araw noong 2003, pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na mag-apply sila papuntang Canada. Hindi siya interesado sa una pero mapilit ang kanyang mga kaibigan kaya isang araw, lumuwas sila kasama ang kanyang 3 kaibigan papuntang Baguio City para sa initial screening ng mga aplikante, at siya lang ang nakapasa, kaya wala nang atrasan, itinuloy na niya ang pag-submit ng mga immigration requirements at noong 2006, siya at ang kanyang pamilya ay lumipad papuntang Canada, and the rest is history. Ika nga. Mahirap sa umpisa dahil you have to start all over again, sabi niya, pero sa pagsusumikap at tiyaga ay nalampasan nila lahat ng pagsubok sa buhay bilang isang immigrant family dito sa Canada. Well, naniniwala si Mang Gustang that God gives us the power to get wealth, pero dapat din natin isapuso na itong kayamanan ay galing sa Kanya, even if we are working hard to earn it. All prosperity comes from God, dagdag pa ni Mang Gustang dahil naniniwala siya na ang kaginhawaan na kanyang nararanasan ngayon ay galing sa Diyos, hindi lang para mag-survive, kundi upang mamuhay ng marangal.
Pero naniniwala din si Mang Gusteng na ang primary reason why God is blessing him is, so that he can be a blessing to others. At sa aking pagkakaalam, ito ang primary reason kaya siya nagtatag ng sarili niyang charity program. Well, that's it folks, salamat sa panonood at mabuhay ang Pilipinas. Adios.